Sena. Ayan. So, sumagot na, ha? Sumagot na si Sarah. O, tanong lang, kaya ang sabihin ni Sarah yan? Na? Sa isang press con? Malamang hindi. Sigurado, babasahin niya yan. At naniniwala ako na abogado lang gumawa niyan. Diba? O, eto mga kaiksena, basahin natin ha. Mga kababayan, barakato, madayaw malagay sa inyo tanan. All of this nice, thrown during Committee on Justice, mini trial on April 14, the one I personally take issue with disclaim. Charot, joke lang. Ang hirap, ang hirap gayahin ng pagiging tanga, pagiging bobo, ang hirap gayahin ni Sarah. O, game. Sabi niya dito, mga kaiksena, all of these lies, lahat daw ng kasinungalingan na ibinato, dun daw sa nangyaring Committee on Justice, mini trial ang tawag nila. Okay? The one I personally take issue with is the claim. Yung isa daw, yung pinaka personally, yan, made by a bar flanker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. Di ba ano bang ni Sara Duterte nung araw? Di ba? Titibo-tibo ang hindot, di ba? At ang ganap ni Sara, hindi naman siya pa Virgin Mary si Sara nung araw. Di ba? Ako naniniwala na yung sinasabi ni Karamin. Tsaka nakikita naman sa'yo, Sara Duterte. The way ka magsalita, the way ka mag-isip, di ba? Magtrabaho. Ang trabaho mo, trabahong ewan. Diba? Kaya possible na totoo yung sinasabi ni Caramel dahil kitang-kita na namin kung hindi ka nga namin pwedeng sabing, talaga bang abogada talaga yan? Abogada ka ba talaga? Baka mamaya, dahil lang talaga yan sa pangalan ng tatay mo, na Duterte, at takot sa tatay mo, kaya ka nakapasa. Mamaya yung profesor na magbabagsak dapat sa'yo, imbis na ibagsak ka, pinasa ka. Diba? Ay, Duterte. Diba? Binili ang diploma. Kasi tingnan nyo mga kaiksena, kung may utak talaga yung hayop na vice president na yan, noon pa lang tapos na yung issue na yan, nasopla mo na. Trial lawyer ka ba? Anong klaseng abogado ka ba? Palamig pepe? Eto, tuloy natin. I completed my studies on my own terms. Parang hindi naman complete Parang kulang-kulang ka lagi Ano nga ba yon? Sa buhay, kailangan natin ng palagi ko tong sinasabi sa aking mga anak. Ito dapat. Kailangan natin ng 4 B's. Una, be kind. Huwag tayo sasali o ina mo. Ayop na yan. Copy-paste. Ang dami mo ng ka-etchusan, Sara. Di nga kami naniniwalang abogado ka talaga In life, ano nga yun? In life, there is that talaga, hindi ko talaga ma-take So, tuloy natin. Sabi niya,
I completed my studies on my own terms. I place a higher premium, wow, on a living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodation for my grades. Tell it to the Marines. 'Di ba? Ano to? Pabati naman direct birthday ng twin sister ko. Belated happy birthday. Okay, happy birthday. Tuloy natin. I never asked any professor for special accommodation for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. I was never the subject of my complaint for rudeness or violence against other students at SSC our College of Law. I graduated in May 2005 and took the bar exam in September. At the same year, something that something that had not been done before at SSCR College of Law. Until my time. The exam that year was relatively difficult. I passed the bar, or I took a bar. I took on my first attempt with a GWA of 85 points and above minimum wage. Charot. Joke lang. Tuloy natin. Madriaga and his cohorts in the House of Representatives did not come close to my capacity to achieve results with very little effort because they cannot even weave a believable lie, much less follow the rule of law. Mga kababayan, this mini trial in the Committee on Justice is a true form for some of its members abuse, corruptions, and appear to be the only things they are capable of. The HOR and his second impeachment is no better. The failure of the administration to provide relief, hayop talaga to si Sara. Oh. Tingnan nyo naman mga ka-eksena. Oh. Ang usapan, Ramil Madriaga, naipasok mo pa talaga, Sara. Naipasok niya pa talaga, oh, nang bumanat sa administrasyon. The failure of the administration to provide relief in this price crisis is not due to a lack of resources, but because the public funds are being used for political maneuvering, avoid accountability. Tang inumin mo, Sara, avoid accountability. Wala ka nga, di ka magpakita. For the most corrupt budget in our... Ulul! Hindi mo kami maloloko, Sara. Yung COA nagsalita na. Yan, basagin nyo yung sinabi ng COA kahapon. Tang inumin nyo. Ang linaw, di ba? Oh. Sigurado naman, hindi naman talaga si Sara nag-iisip dahil mahina utak nun.
Lahat na lang pinapaubaya nun, tas gusto mo maniwala kami na nakagraduate ka ng sarili mong pamamaraan. Lolo mo. Nasaan ba yung tubig? Di ba? Oh, so malinaw. O ngayon, balik tayo dito mga kaiksena. Saan? Puntahan na ngayon natin si Caramil. Yan ang sagot ni Sayad. Ni Sayad. Okay? Ito. So mga kaiksena, ito na siya ha. Sana yan. Oh. Yung mga DDS, ang daming issue. Kesyo, yung painting daw. Kesyo, yung credibility daw. Mga ganon, di ba? At meron pa silang issue na patungkol sa kaso nga ni Madriaga. Tapos, ang kalat na kalat ngayon sa social media, yung pag-iyak ni Caramil. What talaga, mga DD-shit? Yun talaga yung pinaka-ano nyo, pag-iyak, yung painting. Di nyo napapansin mga kaiksena, kalat yung picture ni Caramil na umiiyak, kesyo madrama daw, maarte daw. Ang basagin nyo, yung sinabi ng COA, tang-inumin nyo. Di ba mga kaiksena? Doon pa lang durog na kayo. Hindi pa nga tayo umaabot pa dun sa panghuli. Ano yun? Yung waiver. O, kayang gawin ni Sarah yung waiver na ginawa ni Caramil para mapatunayan ang connection niya kay Sarah at kay matandang fentanyl na karton na nandun nakakulong sa dahig na malapit ng maging abo. Di ba mga kaiksena? Yan ang durugin nyo mga DD-shit. Ang bobobo nyo talaga, nagpo-focus kayo dun sa sinabi, sa painting, sa pag-iyak, at sasabihin, hindi nagsasabi ng totoo. Ayan na nga, ipapatunayan nga sa inyo yung sinasabi. Di ba? Di ba? Oh, ito, pakita natin mga kaiksena. Notice of disallowance ng COA sa 73 million confi funds ni inang si Sara Duterte. Noong 2022 pa, pinagtibay. Anong ginagawang ka-fake nyo sana at katarantaduhan ni Sara? Kesyo, binigyan daw sila ng COA, na-clear na daw sila ng COA, pati yung mga tatanga-tangang mga trolls at mga vlogger nila, clear na si Sara, nang inumin nyo. Nasaan ba yung tubo? O eto, panoorin nyo, isampal nyo sa pagmumukha nyo kung gusto nyo, kainin nyo pa. O, ulitin mo Drek, pasok. Pinasasauli sa gobyerno kina Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ang nasa mahigit 73 million pesos na halaga ng ginastos na confidential funds mula December 21 hanggang 31, 2022. Tapos ang gagawin pa nilang palusot, 73 million lang yan eh. Yung sa flood control, malaki. Totoo yan, agree ako dyan. Pero ang tanong, porket 73 million lang to, maliit sa inyo? Okay lang na palampasin to? Yung ginawang katarantaduhan ni Sara? Asan ang accountability dito? Nasaan ang transparency dito? Oh, 'di ba? Isa pa. Yung sa flood control na tinuturo nyo kung kani-kanino. Sana may turo nyo na may ebidensya. Ito kay Sara sa kanya yan eh. Sa kanya. Ang tanga nyo. Ano pang sinabi ng COA? Pinatunayan kahapon. Ito ay dahil pinagtibay na ng Commission Proper na Commission on Audit ang Notice of Disallowance na ilabas. Mga DD-shit na bobo, mga trolls, eto, gibain nyo, mga DD-shit vloggers, gibain nyo to. Ngayon nyo pagkalat at ngayon nyo sabihin na naman yung sinasabi nyo, yung pinagmamalaki nilang sila daw ay na-cleared ng COA na meron daw rating kineme-eme, mga bobo. Bakit? Matalino ka ba, Direk? Bakit? Sinabi ko ba? Pero kaya kong sabihin na bobo kayo. Nito at isinantabi ang apela ni VP Duterte. Inilalabas ang Notice of Disallowance o ND ng COA kung itinuturing na irregular, hindi kinakailangan, maluho at labis ang ginawang paggamit ng pondo ng gobyerno. Nihayag ito ni Attorney Gloria Camora
team leader ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na nagsagawa ng audit sa Office of the Vice Oh, di ba? Yang salamat Shirokan Saki. Yang unmodified opinion nyo, itampal ko sa pagmumukha nyo yan eh. Di ba? Oh, hi Direk, late ako galing sa radio. Oy, thank you po at pahinga lang kayo dyan. Watch me whip, watch me nay. Hindi na nga umusad sa substansyong impeachment nila kay PBBM. Correct, Gina. Yun ang kaibahan mga kaiksena pagdating nung kay Sara. Kay Sara, may pinapakitang ebidensya, may mga testigo, may nagawang katibayang patunay, statement. Sila wala. 'Di ba? Oh. President. Wherefore, the petition for review treated as appeal of Ms. Sara Z. Duterte, Vice President, Ms. Gina Acosta, Special Dispersing Officer, and Ms. Julieta L. Villa del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, is hereby denied. Nasaan ba yung tubo? Oh, 'di ba? Denied. Oh, maraming salamat po ma'am ang filibustera tsaka kanina yun Lot Formaran, nandiyan ka pa ba? Maraming salamat sa inyo tuloy ko muna to, mamaya na ako sa'yo pagtapos nito. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Notice of Disallowance Number 2024-002-100 for 2022, dated August 8, 2024, on the confidential expenses of the OVP for the period from December 21 to 31, 2022 in the amount of 73,287,000 is affirmed. 'Di ba? Kung ikaw ay normal kung ikaw ay normal mag-isip, normal na tao. At syempre kapag normal ka at normal na tao at normal mag-isip, alam mo kung ano yung tama at mali. So, may mali dito sa ginawa ni Sara. Ngayon, pag sinoli nila yung pera, matik at sigurado na meron silang maling ginawa at pinatunayan din na lalo na talagang may paggamit at paggasta sila na may kababalaghan. Ngayon, pag hindi naman sila nagsoli, guilty lalo. Nasaan ba yung tubo? Walang kawala si Sara dito. Walang lusot, mga kaiksena. Anong gagawin niya? Mandodoktor na naman ng mga pangalan, mga J. Camote, Mary Grace Piatos. Wala na yan. Di ba? Pati mismo yung AFP. Diyos ko naman, mga kababayan kong tanga nyo. Sumasampal na sa pagmumukha nyo yung kawalang yaan ni Sara Duterte. Sasabihin nyo okay lang yan? Nasaan ba yung tubo? Wawa. 'Di ba? O ngayon, kaya todo nila dinidiscredit at binabasag sa pamamagitan ng pag-iyak, drama lang daw si Caramil. Basagin nyo yan at saka yung waiver. O, tuloy tayo. Bukod dito, may inilabas ding notice of disallowance sa confidential funds ng Office of the Vice President sa 3 quarters ng 2023. Ano? May 2023? Tatakbo siya sa SC direct. Sumbong-sumbong, 'di ba? Sa bonggang-bonggang SC. Inupo ni Digong, kaya takbuhan ni Sara ngayon. Nasaan ba yung tubo? Tuloy natin. Pero may ilang buwan ang OVP para maghain ng apela kaugnay nito. Pero ako nagtataka dyan kahapon mga kaiksene. Hanggang ngayon mayroon pa silang binigyan pa sila ng allowance. 'Di ba? Ano na ngayon 2026, 2023 hindi pa rin nila na-comply. Hindi pa rin nila paliwanag yung katarantaduhan nila. 'Di ba? Binigyan pa rin. Wawa. Isipin nyo yung mga kababayan ko. Meron na siyang unang 73, sabit na. Ngayon, meron pa siyang kinaharap. At pag hindi na paliwanag o nasagot sa loob ng 180 days ba? Tagal nun. Eh di magkano na? 300 plus yata, no? Million? Wow, Sara, tang ino mo Nasaan ba yung tubo? Ang tindi ng pagmumukha mo pangahana. Oh.
Sa ginawa namang pagtatanong ng House Justice Panel sa forensic examination ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng Ayan o. Tanga talaga kayo eh. Mga naniniwala kay Sara. Ang bobo nyo. confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda. Ayon sa documents expert ng NBI, may mga pagkakahalintulad anya sa forma ng lagda at pagkakasulat. Based Mga tropa natin sa Socor Ninong, ang daming mga... Ituloy mo, wag ka may sabihin mo kung mga bobo, mga tanga. Diyos ko naman, sinasampal na nga ng ebidensya, Pilipinas, Duterte pa rin. Eto na lang, bawal, baka maano tayo ni YouTube. Eto kayo. Duterte pa rin, tanga. Ayan na nga, kitang-kita na, nagnanakaw na nga eh. Diyos ko naman di ba, Ninong, Based on the examination conducted on the original copies which are on file with the Commission on Audit, there were groups of acknowledgement receipts that were written by the same person. Forensic na nagsasabi. Gusto niyo ako pa ba? Saan nga kaya hahantong ang tagpong ito? Dadating pa nga kaya at magpapakita ang nasabing lukaret sa usapin ng pagnanakaw at Take 2. Sa usapin ng tangkang pagpatay sa Pangulo at sa ating unang ginang at sa speaker ng Kamara. Totoo nga kayang matapang ang sinabing agila ng Davao. Ngunit tanong ng marami, tila yata nalagas ang pakpak at hindi makalipad. Nasaan ba yung tubo? Ating tunghayan, saksihan ang mga ebidensya. Nasaan ba yung tubo? Hayop! Sino ba gusto ipatawag natin? May forensic na nga eh. Rapid Tulfo, labas. Gusto mo patawag ko si Bunuan? Gusto mo patawag yung mga espiritista? Gusto mo ipatawag yung mga ano? Charot, tatuloy natin. Talaga si Jay Camote talaga Pasok! Pilipinas, Duterte pa rin. Nasaan ba yung tubo? Yung bobo! Yung patterns po of the letters and the figures dun sa handwritten dates reveal significant similarities din po. Sinungaling ka, ma'am! Bakit mo sinasabihin sinungaling, Direk? Duterte pa rin. Nasaan ba yung tubo? Indicating that they were written by one and the same person. Based on the 36 receipts that Madam Caroline Pitoy has examined, how many are found to be executed by or written by one and the same person? There are 7 groups of Sabi nga nila, pull me once, okay lang. Pull me twice, sige, give him a chance. Pull me thrice, sira ulo ka na. Nasaan ba yung tubo? 7 groups. Tapos ilan yung per group? Tapos ilang mga pangalang inimbento ang meron dyan? Hindi ba naman kayo bobo talaga mga DD shit eh? of handwritten receipts that were found to be written by one and the same person, Your Honor. Ibig po bang sabihin nito na sa 7 groups po, isang tao lang po ang sumulat? 7 magkakagrupo po, na bawat grupo, isang tao lang ang sumulat. Kita nyo, ang lala.
Opisyal namang ipinahayag ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdinig na walang civil registry records ang ilang daang pangalan ng recipients ng Ilan daan pangalan. Hindi, typo error lang daw. Ha? Typo error. What? Sabi ko ba sa inyo, talaga bang madali talagang talagang mga uto-uto baga yung mga dinilis. You see? Sabi ko ba sa inyo. Pag kultaw, talagang hindi na yan bigyan mo na lang ng kandila, tapos magdasal sila sa amo nilang kartaon. What? Ako po si Dante Maravillas. Babay po. God bless. confidential funds ni VP Duterte. Doon po sa unang certification na may petsang December 8, 2024, tama po ba na sa kabuang 677 na pangalan na isinumite, 405 ang walang record ng kapanganakan o Certificate of Live Birth, 507 ang walang record ng kamatayan o Certificate of Death, at 443 ang walang record ng kasal o Certificate of Marriage, at sa kabuuan 398 unique persons ang walang matagpo ang record ng kapanganakan, kasal at kamatayan ayon sa records ng PSA. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. At Hindi, mali! Ba't mo sinasabing mali, Direk? Para hindi masyado masaktan yung damdamin ng mga DD shit. Sumbong kita kay Kadante, Direk. Go ahead, go! Bahala ka dyan. kinukonfirma po namin base po sa certification dated December 8 po. Samantala, ipinasapina na ng Ito maganda. Nandiyan na si Trillanes. Maganda. Umaten ka, Sara. Tang inumin mo. Mayabang ka eh. Mayabang yung mga trolls mo. Mayabang yung mga vloggers mo. Matapang ka daw. Kamay na bakal. Tapos pagdating sa ganitong klaseng investigasyon o clarification or hearing, duwag. Nasaan ba yung tubo? Tapos ang lakas pa ng abogado ni Sara, si Panelo Jr. Kwak-kwak. Naduwag daw si Caramel. Duwag, nagpakita nga ng pumayag nga, pumirma waiver bank secrecy. Tinanggalan niya na yung sarili niya para lang patunayan yung mga sinasabi niyang bulto-bultong pera mula kay Digong at Sara Duterte. ng House Justice Committee si dating Senador Antonio Trillanes para dumalo sa susunod na pagdinig sa April 22. Ipinasabina na rin ang Anti-Money Laundering Council. Nako, may amlak nga na. Paano natin niyan? Hindi takot si Sara, takot na takot lang. 'Di ba? Ahamon ko sa inyo mga didilis, 'di ba? Yabang-yabangan si Sara no? Nung nagpuntang mag-isa noon sa house sa tag dito. Yung sa Kamara din, 'di ba? Committee. Punta siya kasi sabi niya ayaw niya daw madama yung mga katrabaho niya. Ngayon mo gawin 'yon. Kasi wala pa si Caramel noon Hindi niya pa alam na magsasalita na si Caramel that time Pero kung nagsalita na si Caramel, nangyari yun noon, tapos pumunta si Sara, baka maihi si Sara sa short. Oo, nako. Sigurado maigit pa yon, kagaya ng vlogger niyang igitero. o AMLAC, kaugnay ng reports, investigation findings, at mga dokumentong may kaugnayan sa anumang kahina-hinalang transaksyon sa bangko ni na VP Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Kaugnay ito ng alegasyong hindi deklaradong yaman at ari-arian ng pangalawang Pangulo. Diba? Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Humahataw. Ito pa karagdagan. Biruin nyo mga kaiksena ha. Ito pa malupit. Ang alam natin, 11 days. 11 days inubos mga kaiksena ang Confi funds. 120M ubos. 11 days. Putik na yan, malala pa pala tong hayop na si Sara. Dapat pala to magtrabaho o pumasok sa GMA Kanino direct? Palitan niya si Mike Enriquez, 'di ba? Kaya lang di pala pwede si Sara doon
Magandang gabi sa inyo, mga kababayan. Para sa ating balita, meron tayong 4 Bs. Nasaan ba yung tubo? Hindi pwede, no? Grabe, lupit mo, Sarah, idol. Putik na yan, no? Daig mo pa yung buhaya. Pag kumain yung buhaya, medyo, ano yan eh, nginangasab-ngasab, tas lunok, di ba? Ikaw, putik na yan, parang hinigop mo lang yung pera eh. Antindi, no? Kapal ng mukha eh. O, sige. Biruin nyo ha, Confi Funds, 120M. Naubos ng wala pang isang araw. Punyeta ka, Sara. Hayop. Ang lupit mo talaga. Sa pagharap kanina sa kamera ng umunoy bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga, umiyak siya nang basahin ng kanyang salaysay. Dinetalye niya kung paano daw niya nakilala ang bise at ang umunoy pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds nang wala pang isang araw. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Enriquez. Ito ang tawag dito, ang ginagamit ng mga didilis pag iyak lang. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential. Alam nyo kung bakit, mga ka-eksena? Ako, kaya kong explain sa inyo pero hindi ako si Caramel Madriaga. Tignan na lang natin yung sitwasyon, okay? Yung mama, sinuportahan niya ng todo-todo yung pamilya ni Sara, si Digong at si Sara. At siya pa ay isa sa talagang masasabing masigasig na ikampanya si Sara. Ngayon, syempre, tapos dumating yung punto na, syempre, mali ba naman niya na gano'n ang gagawin sa kanya, na naglapit siya ng taong naargabyado, tapos yun pala, ang nasagasaan, tropa pala si Roque at saka yung isa pa. Tapos ang kinampihan, si Roque at ikinulong o pinakulong siya. Para kang tinrider, di ba? Sila Acacio, maraming salamat Thank you Di ba? Kaya paano hindi ka mapapaiyak, nakulong ka ng, kumbaga pinagsisilbahan nga kita tapos makukulong ako rito, hindi mo man lang ako, tapos itatanggi mo pa na hindi mo kilala. Kaya ito, bank, waiver ko, para makita ng taong bayan, ayan ang bank waiver ko, buksan nyo, makita nyo sinasabi kong connected talaga kay Digong at kay Sara. Diba? Presidential race. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Yun na yung simple lang na yun, Nagsilbi ka ng buong buhay mo nung ikaw na inalagay sa, sabihin na nating sitwasyong ganyan na pinakulong, 'di ba? Tapos hindi man na siya tinulungan ni Sara, mas matimbang pa si Roque. 'Di ba? At yung mga nabangga ni Caramel na dikit pala din nila Sara. Hindi naman malungkot lang po. Malungkot. Okay. Ito pa, isipin nyo mga DDS, basagin nyo to Saan kukuha ng ganong kalaking pera tong taong to para pambili ng mga mahaling motor? Ano yan, sila Banat Bay? Mga banateros? Diba? Tingnan nyo buhay ng mga yun ngayon. From nung pa lang sila. Biglang di ba? Simulan dumikit sa mga KOJC. Di ba? Si Caramel, ano bang naging trabaho niya? Gaano ba kalaki kinikita niya? Para mabigyan ng milyon pera, motor milyon halaga? Wow, Hindi kayo nag-iisip bakit ganun? Please proceed. Naiyak si Ramil Madriaga habang dinabasa ang kanyang supplemental affidavit sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President. Wait lang.
Nanako Friday. Hoy, SMNI at Net25, ano na? Talagang ano na. Alam nyo ba kung anong meron? Si Guanzon at sino to? Yung abogado ni Sara yata. O, mayroon silang interview para lang basagin at alam nyo yun, pahinain sa dating ng mga DD-shit si Caramel Madriaga. Alam nyo, nakakadiri na yung Net25 na channel. Talagang lumebel na sila sa level ng SMNI. Di na tayo magtataka. Kitang-kita na natin mga kaiksena kung ano ang koneksyon ng mga Duterte sa Net25 o sa INC. Pero ulitin ko po, hindi ko nilalahat. Ano po, dahil merong hindi naman talaga involved at walang kaalam-alam dyan, lalo na yung mga miyembro. Pero yung leader, kung sino man yan, mga taong personalidad, yun. Isipin nyo, magpapalabas ka ng interview tapos gano'n ang banat mo. Walang, alam mo na yung tira nung ni Guanzon. Tapos i-interview niya abogado ni Sara. Eh bakit hindi kayo pumunta dyan? Oh, 'di ba? Gano'n lang kasimple yan eh. Kung talagang malinis ang konsensya ng amo ninyo, kung wala talagang kasalanan niyang hindot na si Sara, ba't kinatatakot? 'Di ba? Soplakin nyo si Caramel. President Sara Duterte, si Madriaga ang nagpakilalang bagman daw ng bise. Ipinasapi na siya ng komite dahil sa dating pahayag na naghatid umano siya ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang individual alinsunod sa utos ni Ito po, connected eh. Hindi tayo magtataka, biruin mo si Martires pala oh. 'Di ba? Kaya naman pala, si Martires, gano'n ang pagtatanggol. Diba? Oh. VP Sara. Nanindigan si Madriaga na nagsisinungaling ang bise sa inihaing reklamong perjury laban sa kanya. Wala raw katotohanan ang sinabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala. Sabi nito, direct na panood nyo po yung conference si Amy Marcos, hindi pa, konti lang yung nasilip ko sa title. Pero alam nyo kung anong sagot ko kagad doon? Ha? Ano bang aasahan nyo kay Amy Marcos? Kapatid niya nga kaya niyang taluhin eh. Ito pa kaya, para kay Sara? Para ipagtanggol ni Amy Marcos si Sara, hindi niya kayang gawin na magsinungaling si Amy Marcos? Matik yan, gagawa ng paraan si Amy Marcos para isa, kaya nga ang title natin sa live natin, Operation Caramel Madriaga. Ino-operate na nila si Caramel para sirain sa mga kababayan nating mga bobo. Yung mga uto-uto na, ano bang masasabi niyo dito kay Sara Duterte, guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po? Eh kasi, yung tatay niya eh. Ano po siya tatay niya? Yung tatay niya kasi sa drugs, ganito, yung sa droga. Kung boboto niyo po si Sara Duterte sa eleksyon, boboto niyo po ba? Hindi. Boboto ko. Eh, paano po yung perang pinapasoli? Hindi na dapat pag-usapan yan. Bakit po ipinasoli ng COA? May ganun ba? Direct, nabalita mo na ba kahapon nagsampa sa SC ang 5 retired general para ilabas ang health report ni PBBM. Hindi pa po, pero kung totoo po yan, alam nyo kung ano yung sagot ko dyan. Way na naman yan ng diversionary tactic ng mga dutae para i-connect si Pangulong Bongbong Marcos at mapilitan kuno na sa health na ganyan, pero hindi ako, dyan. Kung ako yung presidente, hindi ako papatol doon at hindi ako susunod dyan. Si Digong nga eh. Diba? Sa linggo mahigit nawawala si Digong noon. Sino naglabas ng video na nagja-jogging, nagbabike si Digong? Diba si Bongo lang? Samantalang yung presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos, media ang nakakakita. Samantalang sila Bongo, malay nyo naman, ang galing mag-script ni Bongo. Pinapakita niya, nagja-jogging si Digong, nagmumotor, ganyan-ganyan. Eh kung halimbawa, 1 segundo ay 10 seconds lang niya binidyoan, o 1 minuto, ganun. Si Bongo pa ba? Diyos ko naman, huwag kayong tanga-tanga mga kababayan ko. Okay, tuloy.
Wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa. Kita nyo yan? Sinungaling talaga yung hayop na yan. Okay, tuloy mo, Caramel. Sa isang resort, kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Una raw nakilala ni Madriaga Ang hilig talaga ni Sara sa mga resort, no? si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ni dating National Security Advisor at Congressman Roy Logoles. Nang maging Pangulo si Digong, naging parte raw siya ng NSC. Direkta rin siyang empleyado ng dating Pangulo kung saan sumasahod siya ng 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan. Ayon kay Madriaga, 2018 nang ipakilala sa kanya ng dating Pangulo si VP Sara kung saan pinag-usapan ang muling pagtakbo noon ng bise bilang mayor ng Hindi, ito na lang mga kaiksena eh. Ang dami nang patunay kung magkakilala sila o hindi. Hindi pa rin talaga sa bagay. Wala naman pala tayong aasahan pag didishit talaga yan. Pilipinas! Mani! Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, Barbie, Barbilat. Davao City. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with VP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Ayon kay Madriaga, si VP Sara ang paboritong anak ng dating Pangulo. PRD wanted Sara, VP Sara, in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading. Respect. Nasaan ba yung tubo? Copyright kasi yung tugtog ko eh, kaya hindi ako makasayaw eh. Ano daw? Si Raulo at Badi? Ulit nga. PRD wanted Sara, VP Sara, in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading. Baka naman mali tayo. Baliw at bading. Sino yung bading doon? Sino makakahula? Sino yung bading doon? Tingnan mo nga, oh. Di ba? Respectively. Binigyan daw si Madriaga ng 25 million pesos ng dating Pangulo para mamili ng mga motorsiklo na magagamit ng bise. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami. Walang pera si Digong. Ano ba? Walang pera si Digong. Do you think I can accumulate?
5 billion. Hayop talaga. Sinungaling talaga eh, no? Oh. Baliw at bading. Di ba? Wait lang, gusto pang marinig yun eh. Baliw at bading. Sara in politics instead of Anak ng dating Pangulo. PRD wanted Sara, VP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading. Sa bagay kasi, si Sara, maldita yan. Magsusuntok ng sirip yan. Pautang. Ito man si Pulong. Baliw yan itong isa naman si Basti, Barbie. Makita, masira ang buhay mo. Nasaan ba yung tubo? Yung isa maldita, yung isa baliw, yung isa Barbie. Respectively. Binigyan daw si Madriaga ng 25 million pesos ng dating Pangulo para mamili ng mga motorsiklo na magagamit ng bise. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Inutusan si Madriaga ng mag-ama para bumuo ng grupo na susuporta sa kandidatura noon ni VP Sara bilang Pangulo sa 2022 elections. Dito nabuo ang isip o Inday Sara is my president. Bilang patunay, pinakita pa ni Madriaga sa kamera ang mga litrato ng grupo sa pag-iikot sa bansa, kabilang ang virtual meetings kasama ang bise. Sa isa sa mga online meeting, kita pa raw ang regalong painting ni Madriaga sa background ni VP Sara. May video rin kung saan may hawak na bandila si VP Sara at tinawag na Sir Ram si Madriaga. Ito po yung pagdating ni VP Sara sa Matnog. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser, tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor, ako po, Madam Chair. Ayo po. May pa-video greeting din daw si VP Sara noong birthday ni Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Sweet naman ni Sara. Ako din, Sara, pa ganyan. Nasaan ba yung tubo? Kaya pala ulo ni Marcos gusto ni Baste. Hindi, may ganun talaga mga ka-eksena eh. Yung nagpapakita kang siga, tigas, mga ganyan. Pero deep inside, Barbie! Oh my God! Nasaan ba yung tubo? Di ba? Oh. Isipin mo mga ka-eksena, apaka-flawless ng skin ni Baste. Parang wala man lang kasugat-sugat. My God. Nasaan ba yung tubo? Parang pwede ng pang-bucon. Ang taray. Hindi, di ba? Oh. Kaloka. Kasi mga ganong galawan mo na siga-siga ka, alam mo yun, more na okay, alam mo yun, di ka masyadong hindi mo sinasabing pinabayaan mo yung sarili mo. Kumbaga, pag brusko kasi, pag lalaki ka, yung mga, di ka natatakot masugatan, di ka natatakot umitim. Very conscious nga daw eh. Kaya nga, Barbie! Nasaan ba yung tubo? Pwede ka naman maging conscious, pero, oh my God! Baka magulat tayo one of these days, magpapahaba na yan ng ganito, magbabalbas na yan para mas masabi lalong lalaki siya. Uy, Baste, okay lang yan. Ano to? Direk, sabi ng DDSFB, kung kilala talaga si Ramil, bakit daw hinahanap pa ni Saraulo kahit ang nanay ko, hinahanap ako eh. Ano to? Baka kaya iniwan ni Ellen.
Ayon kay Madriaga, nakumbinsi ni Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy si dating Pangulong Duterte na tumakbo na lang na vice-presidente si VP Sara noong 2022. Nang manalong bise, inimbitahan pa nga raw ni VP Sara si Madriaga na dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Davao City. Si Madriaga rin daw ang tumulong bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Dito niya inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Nakatrabaho ni Madriaga ang dalawa sa umano'y paghahatid ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao base sa utos ni VP Sara. May mga ihahatid daw sila sa 3 lugar, sa San Pablo, Night Trip o sa Nomo Basho at sa Office of the Ombudsman. Pinapunta raw ni Nolasco si Madriaga sa DepEd Central Office. Dito niya nakita si Lachica at DepEd Special Disbursing Officer Gina Acosta. 4 na duffel bag na may tig 30 hanggang 35 million pesos daw ang laman ng mga ito. Pinakuha pa nga raw si Madriaga ng parte niya, kaya kumuha siya ng 1 milyong piso sa bag. Dito na sinabi ni Madriaga kung sino ang nakatanggap ng pera. Ibinunyag din niyang mas maiksi pa sa 11 araw nang maubos ang 125 million pesos na confidential funds ng bise noong 2022. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Kumusta naman, Martires? Big time kaya pala. Nasaan ba yung tubo? Kaya naman pala gano'n ang ang pag-ano kay Sara. Di ba? Grabe, paldo Alam nyo mga kaiksena, isa yan yung sinasabi ngayon nila ng health ni Pangulong Bongbong Marcos, magpa-drug test Anong connect? Anong connect nun? Ito ang gibain nyo. Which is ginigiba nga nila pero hindi nila magigiba. Kasi ayan na nga pinakita naman na sa inyo, may perma, ibinigay na nga waiver yan, bank account. Ngayon, ang iniintay na lang si Sara. Hindi makapagpakita kasi mabibisto. O, tingnan natin tapang ni Sara hanggang saan. 'Di ba? A few years later, I read from several medias. Baka nasa ibang bansa na si Martires. Reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Bravo ka talaga, Sara. Ang galing mo Hindi dumalo si VP Sara sa pagdinig at hindi rin naman siya required pumunta. Ayon kay Chairperson Jervy Luistro, 4 na petisyon na ang inihain para ipatigil ang impeachment proceedings. Nilinaw din niyang hindi inaagaw ng Kamara ang kapangyarihan ng Senado kung guilty o hindi guilty ang opisyal. Clarificatory hearing lamang ang pagdinig nila habang ang Senado ang maglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Diba? Ito pa isa mga kaiksena. Ito nga, pakita ko sa inyo. Ito. Yun dito sa aking papakita mga kaiksena. Ito Ngayon, kilala si Ronald Llamas. Kung titimbangin daw yung paglabas ni Ramil Madriaga sa issue ng impeachment ni Sara Duterte, Llamado. Oo, Llamado. Mas naka-score na daw si Ramil Madriaga. Which agree ako. Bakit kaya, Derek? Pakinggan nyo to. Patuloy nating himayin ang clarificatory hearing sa impeachment case ni VP Sara Duterte sa Kamara. Kuna naman natin ng reaksyon ang political analyst at isa sa host ng 4 Alas, Sir Ronald Llamas. Magandang gabi, Sir Ronald. Wow, may driver Magandang gabi, Ninya, Jack. Okay, sa isang salita, kung kanina yung guest natin, ang salita sa kanya ay bloodbath. How would you describe yung nangyaring hearing po kanina? Well, kung boxing yan,
panalo si Madriaga sa round 1. Kaya, Round 1 pa lang. Naku, round may 12 rounds yan, di ba? 12 rounds yan. Pero yun nga, mahaba 11 more to go. Mahaba pa, pero decisive ba yung blow? Yun na lang ang maganda siguro. Decisive blow ba yung narinig natin kanina? Well, important yung ginawa ni Madriaga. Hindi pa naman decisive. Dahil hindi pa naman siya yung trial eh. Kasi yung trial. Pampa lang siya eh. Parang probable cause. At yung ebidensya, yung trial, ay aakyat pa yan sa Senado at sa trial court. Pero may mainan. Pero kung ang point, ang pinupunto ni Madriaga ay yung relasyon niya sa mga Duterte, nakita ba doon na malinaw na talagang kakilala nila si Madriaga? Doon siya lumamang. Dahil totally dinenay ni Vice President Sara na kilala siya. Pinakita niya na magkakilala sila sa video, sa photograph, etc. So doon siya medyo nakalamang. Dalawa, very specific yung kanya mga binanggit. Yung kausapin ng Parmali, yung head ng Parmali, na naging issue ng panahon ni Digong at saka ni Bongo, yung issue ng mga shabu na in-smuggle, na implicate allegedly si Mads Carpio. Nagkaroon pa nga ng hearing niyan sa Senado si Senator Trillanes noon. No? At tapos yung confidential fund na naubos daw in 24 hours. Very specific, sino binigyan, saan binigay, etc. Sabi ni Ma'am Maria Fujinami, naisip ko lang, si Marcos Sr. gustong umuwi ng Pinas para harapin ang mga akusasyon. Pero si Raulo takbo sa palda ng mga alipores ng kanyang ng mga ama niya. Which is gano'n naman talaga no? Nakakabuisit tong si Sara Duterte. Sagana sa yabang, sagana sa forma, pero wala naman sa gawa. Thank you po, Ma'am Maria Fujinami. Direct, may reporter na nagtatanong kung yung credibility dahil sa regalo ni Ramil na painting kasi may sumulpot na siya ang gumawa or galing sa kanya yung regalo na painting. Tingnan natin yung painting issue nila. Kasi may paliwanag na dyan yata kung tungkol na kung paano nangyari yung painting na yon na tinuturo. Malayo daw yung itsura dun sa hawak ba yun ni Caramil? Tingnan natin. Baka sinasabi katulad, kaparehas. Hindi sinabing ayun yung painting ko. Diba? Kaya inuulit ko, medyo lamang siya. Dapat ang ginawa ng kampo ni Sara ay tumalo sila. At nasagot nila o nabutasan nila yung testimony ni Madriaga. Pero dahil wala sila ron, talagang lumamang si Madriaga dito sa first round. Dalawang painting ang involved. Wait lang. Ito pa isa mga kaiksena, bago tayo pumunta kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Alam niyo ba kung ano pa yung nakakatawa sa mga DD shit dahil sa pag-operate nila kay Caramil? Ang simple lang mga kaiksena. 'Di ba? Kagaya rin ng sinabi ni Ronald Llamas. Isa lang naman ang sagot diyan Kung sinungaling si Caramil, kung hindi totoo ang sinasabi niya, bakit hindi ka pumunta, Sara? Tapos yung abogado ni Sarang si Panelo Jr. Kwakwak, panay ang yabang at panay ang kuda doon sa Net 25. Bakit hindi kayo nagpunta? Bakit hindi nyo sinagot? Diba? Yun palang hindi pagsipot, senyales na talagang hindi nyo kayang harapin yung problema nyo. Hindi nyo kayang harapin yung issue nyo. Tama, mali? Sumagot na si Martires, hindi daw siya kilala ni Sara. Hindi kilala ni Sara? Sino niloko ni Martires? Tanda niyang yan. 'Di ba? Doon na lang yan mga kaiksena Di sana pala, kung talagang sinungaling si Caramil, talagang peke si Caramil, kung ano nung gusto yung iakusa sa kanya, ay di pinapunta nyo si Sara.
para dinurog niya si Caramel doon. Di sana napahiya si Caramel ng bonggang-bongga doon. 'Di ba? Wala. Kasalanan nyo 'yan. 'Di ba? Sorry na lang kayo. Attend na lang kayo sa susunod. Okay? Maliwanag mga ka-eksena. Ngayon, puntahan natin 'to. Alin 'yan? Punta tayo kay Pangulong Bongbong Marcos para isa pang good news. Ay, andyan si ano. Yung mga hindi pa naglalike at hindi pa nakakasagot sa ating tawag dito, live survey, sumagot na kayo, okay? Ngayon, kung kanina pinakita ko sa inyo yung balik manggagawa national kineme-eme ng ating gobyerno na kung saan handog sa ating mga kababayang OFW at ano pa doon tawag dito? Yun, mga kababayan nating OFW. Ngayon naman, eto. Mass oath-taking ceremony, newly promoted teachers and principal of Eastern Visayas. Ayan. Ito pakita natin sa inyo mga ka-eksena. Dahil ang Pangulo ay todo-todo ang programa, trabaho at busy sa kanyang gampanin bilang isang Pangulo at pagtulong sa mga kababayan natin. Ay, wala pa pala. Ito na. Shoutout sa lahat ng mga teacher dyan. Kitang-kita ko kagad. Itong tatlong lalaki na kumakaway, Barbie yan. Nasaan ba yung tubo? Barbie yan, promise. Kahit tanungin nyo pa, itong nasa dulo, kita-kita mo na yung kiling, di ba? Tapos itong maliit na nakasalamin, yung balikat nakaganon na. Kita mo na Barbie. Tapos ito na mga medyo maitim, may edad. Kita mo na kagad. Yung kanyang kamay, nakaganon yan. Nakaganon yun sa hita. Ganon. Barbie din yan. Kitang-kita naman eh. Batiin nga natin ito si Arnel Arnel Romansanta. Wow, Santa. From Toronto. Shoutout po. Asa na, nalagpasan na ako nung... Ayan, di ba? Ulitin ko nga. Lampasan tuloy ako. Yun ang dami Dumating po ako sa point na kailangan ko pong mamili at pinili ko po na umuwi po para makapiling po ang pamilya ko. Hindi naman po ako nabigo kasi may programa naman po ang gobyerno na STEAMS na kung saan nakatulong po na hindi na po matagalan ang pagproseso ng aking application sa DepEd. Fulfilling na dito sa sariling bansa mo, Pilipinong bata ang tinuturuan mo dan banyaga. Sa mga gusto pong mag-decide na bumalik po dito sa Pilipinas, kaagapay po ang gobyerno natin at marami pong mga assistance ang iginagawa nila, mga programa katulad po ng STEAMS. Kaya welcome back home na po kung decided na po kayong bumalik. May babalikan po kayo. Maraming salamat po, Pangulong BBM, sa programang inyong inaprubahan or ginawa para po ma-assistihan o matulungan po ang mga OFWs. I started being a teacher 2 and then now teacher 5. We waited for 9 years to be promoted because there was no movement in the senior high school department. And so we prayed a lot and finally the time has come na na-promote na kami. When the President announced that the materials allowance for 2026 is 10,000, that is really a big help
to all of us, especially yung mga materials na ginagamit namin sa classroom. Malaking bagay po yun. To our President, thank you for initiating the ECP, and thank you for your concern to all of us, and thank you for your effort in giving us support. Thank you po. Kita nyo naman mga ka-eksena. Hindi, sabi ni Sara, hindi nagtatrabaho. Hindi, tanongin, may ganyan ba kay Digong? Si Digong, anong ginagawa ni Digong? Puro lang, forma lang. Oh, eto, may nagpapatunay, may nagpapasalamat, merong nakikita kay Digong. Oh. Let me add my congratulations to all of you on this career milestone. Enjoy this day. You have toiled hard to get here. For many, many years, our public school teachers... May script ba kayo dyan, Mr. President? Baka may script kayo dyan, patingin naman. Baka meron kayong 4 B's din dyan. Wala ba kayong 4 B's? Be kind. Wala ba kayo nun? Toiled hard to get here. For many, many years, our public school teachers have faced many barriers to career growth. Our old system did not have the positions and clear pathways for advancement. Kaya't sinabi ko na, kailangan ipatupad ang Expanded Career Progression or ECP system para sa ating mga guro sa mga pampublikong paaralan. Mula noong August 2025 hanggang ngayong Abril, almost more than 65,000 teachers at school head ang ating na-promote na. Kasama na dito ang 2,121 na teacher at principal dito sa Eastern Visayas na kasama ngayong araw na nag-oath taking. Sampal nga to eh. Sa totoo lang, sampal kay Sara to eh, di ba? Marisa Aleta. Kaya sa tingin, di ba? Yung utak ni Sara, ang focus lang magnakaw. Ba't hindi nagawa ni Sara to? Di ba? Oh. Kaya uulitin ko po, wala nang teacher ang magre-retire ng Teacher 1. We likewise released the full 10,000 pesos teaching supply allowance for school year 2025 to 2026. Galing ah. This is to provide additional support for the purchase of teaching supplies and materials. Nais ko lang din banggitin ang programa Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPIMS program ng Department of Migrant Workers at DepEd. Nakilala po natin yung dalawang umuwi under the new SPIMS program. Layunin ng SPIMS ang itulungan ng mga Filipino OFW na makapasa sa licensure examination for teachers nang sila'y makapagtrabaho sa ating mga pampublikong paaralan. All of these changes we are making will strengthen our education system in the long run. Once again, let me congratulate our newly promoted teachers and school heads. Always remember, as we always remember, that our future rests on the young minds that are in your hands and in your care, and that you will help nurture today so that we have a brighter tomorrow. Naway ang araw na ito ay maging inspirasyon ninyong lahat upang ipagpatuloy ang inyong mahalagang tungkulin sa bagong Pilipinas. Ganun magsalita, mag-speech, hindi yung 4 B's. Be kind. Diba?
SPIMS program is a special program ng gobyerno para sa mga bumabalik na teacher galing sa ibang bansa, mga OFWs natin, na gustong bumalik at pwedeng i-hire ng DepEd. So may qualifications lang siya na more than 1 year siya wala sa Pilipinas at may mga trainings din tayo to make it easier for them na makapasok. Instruction ng Pangulo is talagang i-prioritize yung ating mga returning OFWs dito sa positions dahil alam nyo naman meron tayong malakihang hiring o pagkuha ng mga bagong teacher. Ang priority dyan talaga down to the division level is yung mga returning OFWs natin. Doon sa event kanina, yung 2 teacher na na-hire ng DepEd ay kasama doon sa pangalawang event. Humabol sila sa Astrodome para mag-oath dahil sila yung mga na-promote. Dahil isa rin programa yon ng ating Pangulo. So, bukod sa nakakuha silang trabaho, mabilis rin yung kanilang promotion dahil yan din ay isang utos ng Pangulo na pabilisin yung mga promotion ng ating mga teachers at para yan din kasi yung rason kung bakit maraming nag-abroad ng mga teachers dahil mabagal yung kanilang promotion. Feeling nila hindi sila nabibigyan ng sapat na atensyon kaya pag nakatanggap ng offer sa ibang bansa, kinukuha talaga nila. Palakpakan naman natin mga kaiksena ang ating gobyerno at syempre si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? At tignan natin mga kaiksena, akalain mo merong 4% tanga. Didilis. Yan, Addictus Rex, konti na lang, ayaw pa mag-like nung iba. O, tignan natin sino ang nagsasabi ng totoo para sa inyo, para sa iyo, para sa ating lahat, para sa iyo ang laban na to. Sino nagsasabi ng totoo? Si Caramel ba o si Sara Dutae? At ang sumagot ng 4%, si Sara daw. At ang sumagot naman ng 96%, si Caramel Madriaga. Yan. Naku naman talaga, So mga kaiksena, at dito na muna magtatapos ang ating live stream dahil tayo po ay may kailangan pang asikasuhin at intindihin sa buhay. Buti na lang, nakaluto na ako ng ulam na pwede ring ulam hanggang mamayang gabi. At yun. So sa lahat mga kapatid, mga kaiksena, magkita-kita tayong muli at huwag kalimutang mag-like, mag-share at subscribe sa isa pang channel natin, Direct Freddy Valera 2.0 at yung ating Facebook page, Direct Freddy Valera Official. Maraming salamat po sa inyo mga kaiksena, sa live viewers natin, sa team replay at moderators natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po yung likod na nag-iisang direktor ng buhay nyo, Direct Freddy Valera. Maraming salamat po, mag-iingat kayo and God bless sa inyo pong lahat. Bye! Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Gabi, swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon, siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto, pera output. Wala, presko lang ang meron, hindi pawis ang puhunan, kundi exposure, mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina, trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos, naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad.